Ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday, ang ating tinig ng Bayan. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Bahagi po ito ng ating Views in the News, ang ating pakikipag-ugnayan sa sambayanan. Ugnayan, pakinggan! Isang paglilingkod natin sa sambayanang Pilipino. Public service. Ito lamang yan sa ating pang-Sabadong palatuntunan ng ating Fun Saturday. Fun Saturday Live. Second hour ng ating FSL, Views in the News, the way to treat sensitive issues. Inside, Guru, opinion, Fun Saturday Live. Well, ngayong araw na ito mga kapitbahay, ang inyo pong abang lingkod, laging kaagapay ninyo, napakahabang panahon na sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. To be exact, 62 taon tuloy-tuloy sa ating public service. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang issue natin ngayon, put an end that molds Sara Duterte and Robin Padilla. There is a need for educating the Filipinos, refocusing on character education. Yun ang issue natin ngayon mga kababayan. Bakit ito po? Gawa ng, sabi ko na nga dito sa paunang hayag natin, ang sistema na naglagak kay Sara Duterte at kay Robin Padilla sa kung saan sila nakaluklok ngayon ay malaki ang defekto. Malaki ang problema. Kaya sa pananaliksik na ginawa natin, natuklasan natin the evils of Philippine democracy. It is in the system. Nasa sistema. Dahilan sa nahubog na kaisipan nating mga mamamayang Pilipino for many years, for decades, hindi lamang siguro dekada kundi century. Simula ng pananakop ng Espanya sa atin, nandoon na ukil-kil na sa asal ugali natin. Kaya meron tayong rampant corruption ngayon sa gobyerno. Meron tayong mga bobo, B-O-B-O, inept na mga public officials. In fact, isang halimbawa rito, the main example that probably as clear as water na pwede nating ibigay na halimbawa. Etong kampanya na lamang natin sa mga traffic violators. Isa-isahin natin ang issues na yan mga kababayan. Bakit we singled out Robin Padilla and Sara Duterte? A need for educating Filipinos. Pangangailangan na muling mag-aral tayo. Muli nating isulong ang ating katawan, ang ating kaisipan sa makabagong edukasyon. With emphasis on good manners and right conduct. Bakit kailangan natin ito? Sabagat, sabi ko na nga, singled out ang mga pangalan ni Sara Duterte at Robin Padilla. Bakit? Pakinggan natin ito. Senator, top-notcher sa eleksyon, Robin Hood Padilla. Vice Presidente, naging Secretary of Education, education pa man din. Naging vice-alkalde, naging alkalde ng Davao City. Anong mga pagkatao meron ng mga ito? Qualifications, for example. Pakinggan natin si Robin Padilla. Mr. President, with the permission of the gentleman and sponsor, as agreed in the introduction of the bill as a substitute bill, I would like to still ask a few questions, more of clarifications, and make a few statements with the permission of the sponsor. Isa pong
karangalan, mahal na Ginoong Pangulo, ang marinig po ang ating pong kagalang-galang na magaling, maganda at matapang na senadora mula po sa Taguig Pateros. Hindi na ho kailangan sabihin yun dahil hindi na ho relevant yun sa ating interpellation. Hindi ho mababawasan ang tanong ko dahil sa sinabi niyong yun. Pag-ihinga naman, ma'am. Sinontra mo pa. Senador yan. Before we continue with the indulgence of Senator Cayetano, I hope that Senator Padilla as the sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Now, if you can make a motion that the body accepts the amendments on the nature of the substitute bill, Your Honor. You have to move first that the body accepts the substitute bill. Kapanan, Parikoy. Senador, number 1. Opo. I move. Englishin ko na to. Hindi na kasi I move, Ginoong Pangulo. I move. session suspended. Yan ang inyong senador, number 1 na senador. Question is, paano nahalal ang isang ganyang kabobo na senador? Not to mention, number 1 pa. So balikan natin ang tanong, there is a need for educating the Filipinos. Paano kayo nakapaghalal ng ganyang uri ng pinakambobo na nakita kong public official sa loob ng buhay ko sa daigdig na ito? And lately, eto pakinggan nyo, siya pa rin. Ayaw. Ayaw niya? Nandiyan. Wala akong, hindi yun ng napakaliit na bagay nun para i-oppose. No opposition coming from the minority if ever umakyat ang impeachment dito. Napag-usapan niyo yan, sir, sa minority. Walang mag-o-oppose? Di ba ang papel naman ng minority? Listen. Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. Lahat ng bagay na nandiyan sa Kongreso, sa Senado, i-oppose. Sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yun. Yan po ang parliamentary procedure na dapat namin sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Yan ang sabi ng demokrasya. Sa baka't ikaw ay nasa oposisyon, lahat ng bagay i-oppose mo. Yun ang parlamentaryong kauga. Sa'yo naman, tagal nyo na dito. Basta minority yan ng papye. Pakinggan ninyo, paano nahalal ang isang tao na yan na ganyan? And of all places in the government, nandiyan siya sa Senado. Ngayon nakaatang sa balikat ng mga senador ang isang napakasensitibong issue. Politically and security-wise, impeachment ni Sara Duterte. Ang trabaho ng oposisyon sa paniniwala ni Robin Padilla, i-oppose whatever it is. Kaso ng impeachment ni Sara Duterte. Sara Duterte, bakit siya nakasala ngayon sa mga kasong sandamakmak? Noong tumalikod na taon, 4 na mga impeachment cases ang isinampal sa kanya. Ngayon, there are 3 more na ang isa ay nakasulong na ngayon. Bakit? May mga kaso ng impeachment si Sara Duterte.
Pusod ng mga isinagawang pagdinig ng House panel, pinalutan ng mga miyembro nito ang mga potensyal na legal liabilities na may kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ni VP Duterte. Kabilang na ang technical malversation, falsification of public documents, perjury, bribery, plunder at corruption of public officials. Kaya naman, walang pwedeng presumption kundi binulsa nila SDOs Acosta at Edward Farda along with other employees and key officials of the OVP and DepEd ang confidential funds ng ating taong bayan. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Yan ay unang pagdinig ng impeachment last year, 2025. Isa sa mga isinasampal kay Sara Duterte ay itong... buang ito, sabi ko, oy, kayong mga tambay dyan, pag dumaan niya ang obispo ni Hulda pa yan, marami pero yung putang ina niya. Patayin mo. Patayin mo yung lahat obispo dyan, mga inutil yan. We don't have to go to church to pay for these idiots. Mga obispo ninyo, patayin ninyo, walang silbi yung mga yan. Who is this stupid God? Stupid talaga itong putang akong ganun. Your God is not my God. Your God is stupid. And even itong Last Supper, who are the idiots there? Basta na lang ginawang santo, ito ang mga to sa painting. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabihin ko, lighting, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. Ilan po lamang ito mga kababayan ko, ayoko nang habaan pa yan. Ang tinig ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte, ang tinig ng impeachment panel labang kay Sara Duterte, ang tinig mismo ng inyong number 1 na senador. Medyo hindi marurok ng isipan natin paano nakapasok na mamuno sa isang gobyernong kagaya diyan sa Pilipinas ng ganitong uri ng mga tao. Presidente Rodrigo Duterte nandoon sa ICC, maraming kaso ng pagpatay. Ang taong bayan nag-aantay ng desisyon ng pagliliwanag sa isyu. Vice Presidente, impeachment case. Ang taong bayan naghahanap ng sagot sa mga katanungan. Totoo o hindi? Ayaw sagutin ang inyong Vice Presidente, naglalamierda sa mga bansa sa Europa ngayon. Ang masaklap nito, marami siyang followers na naandyan kamwat may, ang trabaho nila ay salungatin. Yun ang ibig sabihin ng opposition sa paniniwala ni Robin Padilla. Mediocrity in government or mediocracy in the government and idiotism in the government. Kabubuhan sa gobyerno, kawalan ng kaalaman ng katalinuhan na nandiyan sa gobyerno, mga idiots, mga bobo nandiyan sa gobyerno. Bakit? Ang tanong. Bakit sila nandiyan? Di ba ang Pilipinas is a democracy? It is for the people, of the people, and by the people. Taong bayan ang naglukluk sa mga ito dyan. But why? Bakit itong mga ito nandiriyan? At ang ating palatuntunan ay magliliwanag dyan. There is a need for re-educating us Filipinos. May matinding pangangailangan na kailangang maedukang muli
ang ating mga kababayang mga Pilipino. Sabagat ang ganitong uri ng liderato ay nagpapataba sa korupsyon, rampant corruption in the government, inept public officials, and probably the dangers of invasion from the Chinese Communist government. Lahat ng ito may hahalintulad natin sa isang simple lamang na bagay na nakikita natin lahat, maging sa television, sa YouTube. Napakang talamak na halimbawang makikita natin as an example of mediocrity in the government and idiotism in the government. Kagaguhan, stupidity, ignorance, katangahan, greed and lust for power, katakawan at kagahaman sa gobyerno. Lahat ng ito ay dahilan sa iisang bagay lamang na tangay-tangay natin sa ating mga katawan, tayong mga Filipino. It is a shame, nakakahiya, pero yun ang totoo. Nasa katawan natin ang problema. Wala sa mga tao na ito. Ang mga ito, yung mga mediocre and idiot sa gobyerno, ang mga ito ay gumamit lamang ng lakas sabagat nakikita natin sa taong bayan ang kawalan ng kakayahan na sila'y supilin sabagat ang problema ay nasa taong bayan. Gumawa ko ng ilang pananaliksik sa ating Department of Education and Culture, sa ating DepEd. Ano ang mga programa nila ngayon na ginagawa? Sabagat sa pagkakaalam natin, ang inyong presidente ngayon, Bongbong Marcos, nais na mabago not only the image of the family, the projected image of the family constructed many years during the past. Nabuo. Masamang imahe sa maraming mata ng ating taong bayan ang iniwan ng pamilya Marcos. Kaya si Ferdinand Marcos Jr. ay may apagnanasa ngayon na baguhin ang imahe na yan. Redemption. Mabago kahit papaano na gumanda ang pananaw. And it is reflected even in the educational system of the government today. Ano ang mga nakita ko rito na ginagawa ng ating DepEd? Maganda. Ito ay tungo sa focus ng ating Philippine educational system today. Good manners and right conduct. Good manners and right conduct. Maganda ito sapagat sabi ko na nga, there is a need for the re-education of the Filipino people, refocusing on character of the Filipinos. Because the character of the Filipinos today is the root cause, ang ugat ng mga kasamaang nagaganap ngayon diyan sa bansa. Maganda itong mga plano ng gobyerno ngayon. Yung kanilang core values and citizenship focus, maganda. Sa curriculum ngayon, kasalukuyan ng ating DepEd, nakatuon ito sa core values, character education, good conduct, and then citizenship, pagiging makabayan, makabansa, patriotism. Beautiful kung masusunod ito. Kasalukuyang ini-implementa ng Department of Education and Culture today. Good manners and right conduct, values education, yan ang mga pangalan nila. Holistic development, resilience and adaptability, social and emotional learning. Lahat nakafocus sa katauhan ng ating mga kabataan. Beautiful. Highly recommended. However, meron diferensya po sa mga nakasulat sa papel at saka sa implementasyon. Kaya nga ba't merong programa ang ating DepEd maging sa implementation, matatag curriculum. Ito simulang K-10 hanggang sa high school. Focus on foundational skills, character building again, values, integration. Magaganda sa terminolohiya, talagang malulunod ka. And hopefully,
ito po ay maipairal in practice ng ating mga kabataan. Sabagay, as far as the kabataan are concerned, medyo may nakikita akong anag-ag. In fact, kung titingnan ninyo yung liwanag sa dilim, kampanya noong 2022 ni Leni Robredo, ang pinklawan kung tawagin, millions of them. Ano ang adikain at ano ang komposisyon nitong grupo na ito? Karamihan sa mga naandyan, educated, nagdaan sa mga paaralan, isinapuso, isinaisip ang mga natutunan sa paaralan, and now it is good to hear and to know na ang ating DepEd ay lalong pinagtitibay itong mga plano na ito for core values, citizenship, patriotism, love of country, and then of course character, good manners, and right conduct. Maganda. It was reflected in the 2022 campaign by the Pinklawan. Salute. Makita naman ninyo mga edukadong nandoon. Mga isinapuso, sinaisip ang mga napag-aralan sa mga paaralan. Maganda. So as far as the school aspect is concerned, wala akong reklamo na ngayon. Naandyan lamang ang aking pagnanasa, ang aking hope, ang aking panalangin na sana lumaganap ito ng malawak para sa kapakanan at kinakaharap ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. So the school aspect of good manners and right conduct, good laws, para sa akin na andyan na. Maganda kung masusunod lamang natin. Key disciplinary aspects of education. Naandyan, buo. Good manners, right conduct, resiliency and adaptability, good manners, values education, core values, patriotism, magaganda. And of course, suportado ito ng ilang mga batas na ipinasa ng ating mga mambabatas sa nakalipas na mga dekada. Naandyan ang Family Code of the Philippines, Batas Pambansa, meron tayong mga Republic Act 11476, Good Manners, Right Conduct, Value Education Act. Sa batas at sa eskwelahan, magkakaisa ang dalawang ito na isulong ang kapakanan ng ating bayang Pilipinas. Kaya lamang again ang tanong natin, sa kabila nitong mga batas, sa kabila nitong mga programa sa edukasyon, bakit tayo nandiyan nakahalal ng mga taong bobo at tanga? Robin Padilla, napakinggan ninyo ang kanyang mga laman ng isip. Mga kaso labang kay Sara Duterte, napakinggan ninyo ang inisa-isa na mga kaso sa impeachment ni Sara Duterte. Napakinggan ninyo ang tinig mismo ng inyong dating presidente, Rodrigo Duterte, sa kanyang napakabaho na bunganga. Salamat nandoon siya sa ICC. So the question, bakit sila nandiyan? Maganda ang edukasyon natin, maganda ang foundation ng ating mga kabataan. The answer is, marami sa mga kababayan natin ang pasanin natin sa buhay. Masakit. Masakit pakinggan. Remember, yung mga na-broadcast na natin, 72% ng mga kababayan natin, mga Pilipino, from average, below average, poor, poorest of the poor, and the poorest of the poorest. 72% ng mga Pilipino ang kabilang riyan. Huwag nating sabihin na sila'y deprived of education sabagat libre ang edukasyon natin sa elementarya. Kaya lamang, the sad thing is, kaya ito'y pinagsikapan nating dalhin sa inyong mga kababayan kong minamahal. Sabagat sa nalalabing panahon ng ating buhay, tayo, mga matatanda na tayo, baka sakaling maibahagi natin sa iba na ang pagkukulang kung bakit ang Pilipinas ay lagi na lamang na hope of the hope of the future, pearl of the Orient Seas. Hanggang doon na lamang tayo sa mga ganong kataga. Hindi natin ma-achieve, hindi natin makuha.
mapitas ang bunga. Naungusan na tayo ng lahat ng mga bansa sa Asia. Now imagine, mga dating wala sa mapa ng Asia, Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Burma, Vietnam. Wala sa mapa yan noong mga panahon na yon. And the Philippines, tingnan ninyo ang mga posts sa Facebook, sa YouTube. The Philippines was a well-off country, especially during the American period. Na mayagpag ang Pilipinas. Tayo lamang ang may trambya nung araw sa Asia. Tayo lamang ang may mga pangunahing mga matulaing lugar sa Asia. But all of these napunta sa pusale na wala. Bakit? Sapagat may problema tayong mga Pilipino. Yun din ang masama sa demokrasya because the role of the many, ang kapangyarihan, nasa nakararami. Masaklap nito re-educating the Filipinos on discipline and character. Today, kung nais natin talagang maayos, is a must. Yung paghahanda natin sa ating mga kabataan for the future, na andyan maganda ang pundasyon. Department of Education, maganda ang mga programa na nakita ko dito sa mga balangkas na tinanggap natin. Ang gobyerno nakikiisa sa programang ito. Re-educating the Filipinos, putting good laws, good manners and right conduct, discipline. Sabagat ito ang mga susi upang maalis ang corruption, maalis ang mga inept, mga bobo sa gobyerno, maalis ang mga magnanakaw sa gobyerno. But it must come from us, the regular, ordinary people. Bakit nasabi ko po na ito ang kailangan natin tayo? Ang masaklap nga dito yung sinasabi nating role of majority. Tinitingnan ko itong demographics ng Pilipinas, yung pagbalangkas kung sino ang mga mayayaman, sino ang mga average, sino ang mga nag-aral, sino ang mga hindi nag-aral. Masaklap na makita na yung mga problema natin sa mga sakahan, ever since na ipinanganak tayo, yan na ang problema natin sa mga sakahan. Bakit? Sabagat ang gobyerno ay may kamay din na dapat na sisihin diyan. Kaya lamang sabi ko na nga, unless, again, it goes back to one aspect, taong bayan. Ang gobyerno natin ng Pilipinas, binubuo ng mga tao picked out from the population of the country. Ang kaso, yung mga kinukuha natin, belonging to the dynasties. Sino ang mga dynastiya? Sila ang mga nagkamkam ng pera ng mga may hirap. Sila ang mga nadyang sa kapangyarihan. Kaya mas marami ang mga may hirap sapagat yun ang disenyo ng mga koraptong opisyal sa gobyerno. So balikan natin itong kabataan natin just to dissect the situation currently. Bakit kailangan ng re-educating the Filipinos? Sabi ko na nga, yung mga mag-aaral, wala na tayong problema roon. Natututunan ng mga kabataan ng mga tamang asal, ang mga tamang gawain ng pagiging makabayan. Kaya lamang the great majority ang gumagawa ng daan para sa kinabukasan ng bayan. Well, hindi ko maisip kung paano ko sisimulan ito na walang masasaktan sa ating mga kababayan. Simulan ko sa katagang old habits. Yung mga lumang ugali natin, minana pa natin kay lolo, kay lola, kay great-grandfather, great-grandmother. Minana pa natin sa kanila. Old habit. Yun ang pinakang cancer, yun ang pinakang sakit ng ating lipunan ngayon. Kung bakit meron tayong mga Sara Duterte sa gobyerno, kung bakit meron tayong Robin Padilla sa gobyerno, kung bakit meron tayong Zaldico sa gobyerno,
ang root cause ng lahat ng ito, ang makalumang kaugalian natin, old habits of the Filipinos. Bakit ko nasabi yan, mga kababayan? Isa-isahin natin ano ang mga kaugalian natin noong panahon na hanggang ngayon dala pa natin. Ito yung tinuro sa atin ng mga Espanyol. Filipino time. Filipino time. Bukas na lang. Tama na. Magkita tayo alas 10, ha? Mag-date tayo alas 10. Okay. Alas 10, nanlulupay-pay ka na sa gutom, wala pa yung kakadate mo, Alas 11, alas 12 dumating. Filipino time. Di natin nare-realize it is a disrespect. Kawalan ng paggalang sa mga kausap natin. And yet, dinadaan natin sa ngiti sapagkat nakaugalian na natin. It's our old habit. Meron din tayo yung manyana habit. Ayusin mo nga yung bako dyan. Bukas na lang pa. Bukas na lang. Dumating ang bukas. Hindi pa naayos. Bukas na lang pa. Tinatamad pa ako Old habit. Manyan habit. Namana rin natin yan. At of course, nandiyan yung makagagana sa akin. Wala kung pakialam kung masagasaan kayo. Sabi nga ng isang kasama ko noon sa broadcast, in the process, may naliligis. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Walang pakialam sa iba. In the process, may maliligis. Sa paghahangad kong umasenso sa aking posisyon, hindi baling maapakan kita. Me first mentality. Old habit. Walang pwesto yaan sa good manners and right conduct. Well, yung mga pakikisama, it's okay. Pero sa politika, hindi okay. Pakikisama, okay na. Kagaya nito, si Robin Padilla. Old habit, pakikisama. Mabigat ang mga ebidensya ngayon sa kasalukuyan ng impeachment laban kay Sara Duterte. Pero sabi ni Robin Padilla, kami ay oposisyon nakikisama ako sa kanila. Kaya ang trabaho naming oposisyon, i-oppose. Kahit tama kayo o mali, i-oppose. Yun ang konstitusyon. Sabi ng bobo na si Robin Padilla. Pakikisama. Kaya yung siyam dyan sa Senado, delikadong magbasura sa impeachment ni Sara Duterte pagdating sa Senado. Kaya nga ang taong bayan ngayon nagmumobilisa na. Kapag ang katotohanan ay hindi makamta ni Juan de la Cruz sa Senado, ang kalsada, ang EDSA ay libre. Libre ang EDSA. Most especially, nais kong bigyan ng emphasis o pagpapahalaga ang isang old habit na siyang root cause ng lahat ng mga problema natin sa politika, maging sa kapitbahay natin, sa peace and order, sa criminality, lahat na dito nakasalalay sa iisang bagay, old habit, makalumang ugali, asal ng isang Pilipino. Ang pagiging pasaway. Defiance. Pagbaliwala. Disrespect, disregard sa mga batas. Diyan nagsimula ang lahat. Yan din ang dahilan kung bakit meron tayong corruption. Yan din ang dahilan kung bakit si Zaldeco ay merong multi-billion property sa France. Sabi nila. Yun din ang dahilan kung bakit si Sara Duterte ay nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Baliwala sa kanya ang mga report ng COA. Baliwala sa kanya ang mga report ng AMLAC. Ako ay pasaway. Mismong siya ang nagsabi dyan. Sara Duterte. Defiant, disregard of rules,
disregard of laws, tayo yan. Tayong mga Pilipino. Tayong lahat. Panoorin ninyo again. Kaming mag-anak, pag medyo leisure time namin, magkakasama kaming nanonood sa TV, aking may bahay, ang aking mga anak. Panood kami. Simple ang aming pinanonood. Pinagkakatuwaan namin at kinasusulak ng aming dugo yung mga cleaning, ticketing operations ng MMDA sa Metro Manila. Panoorin ninyo yung mga video, especially ni Dadako. Dadako. Pre-ride advertising ito, Dadako. Pero thank you for you. Sabagat nakikita natin ang mga kasalaulaan sa Metro Manila. Kung mapapanood ninyo ang mga videos na yan ng operation ng Metro Manila Development Authority, magagalit kayo mismo, baka mabasag pa ninyo ang inyong television o kaya ang inyong computer screen. Baka mabasag ninyo sa galit Panoorin ninyo. Hindi ko na siguro kailangan ipaliwanag dito ang laman niyaan sabagat nakikita naman ninyo. Nandoon si Gabriel Go or Ko. Gabriel Go. Adon, siyang leader ng operation ng MMDA. Nahuli yung kotse. Walang tao. Iniaakyat na doon sa tow truck. Dumating yung may-ari. Tama na, bakit mo ikinakarga sa truck yung aking kotse? Sir, illegal po ang pagkakaparada. Ako'y pumunta lang dyan At saka, dapat may abiso kayo kung bago nyo hulihin. Tingnan niya. Yan ang pasaway. Nanggakalaiti siya. Teka mo na. Tawagan ko muna si dati akong pulis. Pasaway. Sabi ninyo, 5 minutes. Bakit ito kinarga ninyo sa mobile? Sa truck? Kasi po, lampasan ng 5 minutes. Hindi! Ako, abogado ako. Alam ko yan. Pasaway, pare ko Tapos ikinarga. Ayaw na! Saan ninyo dadalhin yan? Sa Tumana po, sa Marikina. Pwede ho ninyong kunin doon. Kahit sumbabay na kayo. Bayaran ninyo. Dito na lang ako bayad. Ay, di ho pwede. Batasyo, doon, sabi ni Gabriel. Gabriel Go. Teka mo na. Ikaw ba ang boss dito? Ako po ang nagbamando nitong operation. Pagdating doon sa kanto, ibaba mo. Bayaran na lang kita. Bigyan kita. Pasaway, pare ko Simpleng operasyon sa trafiko. Teka, naglulunsad kayo ng operasyon dito, hindi naman nyo kami nabisuhan Saan ka nakakita ang operasyon na abisuhan mo yung mga taong iligal? Bakit ho ninyo ginigibayan? Tindahan ko yan Naghahanap buhay kami Hindi ho, nasa sidewalk ho kayo Yung mga lamesa po ninyo nasa kalsada na Karenderiya po ito, hindi ho kayo dapat dito. Dapat meron kayong lugar. Hindi. Pinayagan kami ni Kapitan Tawagin nga si Kapitan. Kasi nakiusap sa akin Sabi ni Kapitan, pasaway. Yun ang root cause, mga kababayan ko. Kung bakit talamak ang ating kahirapan riyan. As an example, hindi ko idinidiin itong mga kababayan natin naghihirap. Kaya lamang ang nakikita ko rito, ang kahirapan ay ginagawang sangkalan ng isang mamamayang Pilipino upang maging pasaway. Bakit? Sabagat nakaugalian na natin, lagyan lamang si Kapitan, lagyan lamang si Tanod Bayan, lagyan lamang si Police Enforcer, tapos na ang problema. Yan ang old habit nating mga Pilipino. Masakit. Tingnan ninyo ang ikumpara natin ang BGC for example. O kaya Makati, BGC. As against Manila.
Ang BGC at ang Makati may sariling police enforcement. May sarili silang security doon. Kumbaga ay parang independent charter area ang BGC at saka ang Makati. Sa mga lugar na ito, makikita mo ang kaibahan sa ibang areas ng Pilipinas. BGC, malinis, napakalinis ng BGC. Maging sa mga parke ng BGC, makikita mo may mga maintenance personnel. May dalang pangdaklot ng dumi, may dashpan, etc. Malinis. Sa mga kanto-kanto may makikita kang mga private police officers, private police officers. Nagmamantinin ng trapiko. Wala kang makitang mga illegal na nakaparada. Kung nasa kanto ka, merong specific distance from the corner na kailangang tumigil ka. Doon sa walkway, yung puting linya para sa mga pedestrians, sa red light zone, hindi ka pwedeng guminto at maharangan mo yung mga nagdaraan tao. Disiplina. Bagong habit. Wala kang nakikitang mga violators doon. Kaya maging mga mandurukot, wala ka makita riyan. BGC, Makati. Bakit? Sapagkat ang batas ng BGC, batas ng Makati, ay to the point ipinaiiral. Pag nahuli ka sa violations mo kahit ano riyan, may kaakibat kang multa. Salamat at hindi pa inaabot ng old habit ng lagay system ang mga lugar na ito. Ikumpara mo sa Maynila. Nakita naman ninyo, again, ang operasyon nitong Metro Manila Development Authority, MMDA. Maliwanag na maliwanag na maliwanag. Singliwanag pa ng pusikit na tanghaling araw. Na makikita natin dito ang pagpapairal ng makalumang asal, makalumang ugali natin. Wag na lahat, wag na yung Filipino time, wag na yung manyana habit, wag na yung ako muna bago kayo. Alala ko tuloy si Duterte, another huge example ng taong korapto at makasarili. Isang volunteer, I think from Australia or foreigner volunteer, napatay. Sinilip ni Duterte. Maganda ito Dapat, ano ito? Ginahasa po at saka pinatay. Ay, dapat siya, mayor muna bago kayo. Nakaririmarim na mapakinggan, nakasusulasok ng dugo na mapakinggan buhat sa bibig ng isang alkalde o isang presidente. Maliwanag na halimbawa ng old habit, makalumang asal, makalumang ugali na dapat wala na sa lupang tinubuan natin diyan sa Pilipinas. Bakit tayo may mga ganitong uri na mga tao? Tawagan mo si Mayor. Kaibigan ko si Mayor, kagaya kahapon pinanood namin. Hinuli. Dati po ako sa City Hall. Sabi ni Gabriel Go, dapat pala, dati ka, di alam mo ang batas. Tawagan ko po si attorney. Tawagan ko po si Mayor. Sige, tawagan mo. Sinong Mayor yan? Tawagan mo. Buti na lamang, Mr. Go. Gabriel Go. Saludo ako sa iyo. You have the education. You have the fluency of reason. Saludo ako sa iyo. At ang disiplina mo sa sarili ay napakaganda. Kung makakausap ko dyan ng MMDA, kailangan palitan yung pinuno ng MMDA. Hindi pala. Kailangan may promote si Mr. Gabriel Go. Bakit tayo nagkakaganyan? Bakit yung batas sa Pilipinas ay parang baliwala? Bakit tayo may mga pasaway? Bakit tayo may mga hindi sumusunod sa batas? Simpleng trapiko.
Hulihin yan, hulihin. Tabi. Bakit po niyo ako hinuli? Diyan lang ho ako sa kanto, diyan lang ho ako nakatira eh. 3 hakbang lang ho ang bahay ko eh. Ba't niyo ako hinuhuli? Dress code. Nakasandalyas ka. Nakashort. Wala kang helmet. Huli ka. Hindi ho eh. Diyan lang nga eh. Ba't ako hulihin? 3 hakbang lang eh. Nakasakay sa motorsiklo yan. Bakit tayo nagkakaganito? Sabagat hindi tayo sanay na ang batas ay ipinaiiral natin sa Pilipinas. Marami tayo riyan na mga batas sa Pilipinas. In fact, kung ang mga batas sa Pilipinas ay ibabalot natin sa ating daigdig, sa buntala, the earth, kung ang mga papel na itong ginamit nating iimprenta ang mga batas, ay ibabalot natin sa daigdig, makukulap-kulan, mababalot ng husto ang ating inang daigdig sa mga papel na ginamit sa mga batas na binuo diyan sa Pilipinas simula pa nang pumasok ang Amerika. Commonwealth government up today. Sandabakmak na batas. Bakit tayo hanggang ngayon, yung mga makalumang ugali natin umiiral pa rin? That's why there's a need for re-educating the Filipinos so that we will not be able to put into power the likes of Robin Padilla or Sara Duterte or Rodrigo Duterte or Zaldico, whoever. Wala ang mga korupsyon na ito kung tayo ay pinaiiral natin ang natutunan natin sa loob ng paaralan at natuto tayong sumunod sa mga batas na binalangkas ng ating gobyerno. Tayo ay very weak. Kaya yung mga Pilipinong pumunta rito sa Amerika, naninibago, takot nila eh. Mas gako nung ako'y tumungtong dito, takot ako eh. Baka yung aapakan ko may batas eh, na hindi pwedeng apakan yun eh. Bakit? Diyan sa Pilipinas, wala akong pakialam. Sige, tawid. Teka muna, naka-red light. May dala tayong pasensya. Pasensya, pera. Weak enforcement. Nakakita naman ninyo. Etong si Mabanta, a current example of weak enforcement of law. Kagaya niyan, kalaya na, nagpiyansa na eh. Yung ating culture of impunity. Kaya kong gawin yan. Bakit? Anak ako ni Governor eh. Broom. Traffic. Nakawangwang naman kami. Meron kaming escort na police. The culture of impunity. Magaling ako, makapangyarihan ako, anak ako ni governor, anak ako ni congressman, anak ako ni senador. At ang pamilya namin ay kabilang sa dinastiya. Simula pa noong panahong kami na ang namamahala rito sa lugar na ito. Masakit. Culture of impunity, weak enforcement of law, and then the historical old habits of the Filipinos. Masakit. Pero yan ho ang katotohanan. Yun ang dahilan. Yun ang ugat kung bakit meron tayong Sara Duterte, meron tayong Robin Padilla, meron tayong Rodrigo Duterte, meron tayong Baste Duterte, meron tayong Pulong Duterte. One in all political dynasty. Bakit? Sabagat meron tayong weak enforcement of our inner law. Pang sariling batas natin, wala tayo niyang kung meron man isinasantabi natin. Ang pangsarili nating batas, ano yan?
good manners and right conduct. Do not do unto others what you wouldn't want others do unto you. Good manners and right conduct. Wala tayo niyan. Wala tayo niyan. Wala tayo niyan. No joke. No joke. No joke. Wala tayo niyan. Gurgur, meron tayo. Tapong ko yan sa Pacific Ocean, meron tayo. Who is the stupid God? Meron tayo. Pero self-respect, wala tayo. Ladies and gentlemen, mga kababayan kong minamahal, tayo may mga edad na. Bukas makalawa, goodbye na tayo rito sa lupang tinubuan. Do our part. Gumawa tayo ng ating sariling hakbang sa ikabubuti ng ating bayan. Huwag nating payagan itong mga dynasties na patuloy na mamayagpag sa kanilang culture of impunity. Huwag nating pabayaan na itong mga nagsusulong ng kabutihan, yung mga may dalang liwanag sa dilim, huwag nating pabayaang maglakad ng mag-isa. Ang kalsada ay libre. Ang EDSA ay pangalan ni Juan de la Cruz. Nasa kanila, sa ating kamay, sa ating puso, ang kinabukasan ng ating bansa. Sana magising tayo. Again, for the final words that I want to inculcate in your minds. There is a need for re-educating the Filipinos. Refocusing on character education and put an end to people the likes of Robin Padilla or the Dutertes, especially Sara Duterte and the family. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, yan ang ating Fun Saturday, mga kapitbahay. Patriotism. Love of country. It begins in a small act of discipline and self-respect. Para po yan sa ating bayan kong minamahal. Pakinggan natin yan lagi, sa puso natin lagi, sa bakatsyan ang puso ninyo. Sa bayan ko. Dito lamang yan sa ating tinig ng mga mamamayang Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Sa ating mga pakikipag-ugnayan tuwing araw ng Sabado sa mga puso ninyo. Ugnayan, pakinggan. Isang paglilingkod sa ating sambayanang Pilipino. Public service. Lagi pong kaagapay ninyo ang inyong abang lingkod, Fiorel Salvo po naman. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito lamang yan sa ating FSL na Saturday. Saturday Live. Patriotism begins in small acts of discipline and respect. Disiplina, pagmamahal sa bayan. Simula yan sa puso natin at wala nang iba. Thank you na lamang kay Cindy